Ang pangalan niya ay si Tulits Amsterdam. Ang tunay na iglesia, hindi nagmula sa Roma at Amerika, kundi sa Jerusalem. Gets nyo? RCC at DAC? Ano kayang samahan niya? Iglesia sa Jerusalem? Kung nandyan ka, Tulits Amsterdam, pakishare naman. Ano ba yung iyong samahan? Kung ang pangalan niyan ay Iglesia sa Jerusalem, ay pag-usapan din natin. So maganda rin po ito kasi kahit ganito yung kanyang tanong, ay pwede natin itong pagandahin sa magitan ng mga impormasyon na ating ibibigay, Brother Richard at Brother Gomer. Makikita ho natin sa kanyang tanong na ang tunay na iglesia ay galing Jerusalem. Ay paborito natin ito magkakaalaman sa doktrina kung saan ba galing ang iglesia. Kasi baka mamaya, sinasabi mong sa Jerusalem. Pero yung doktrinang nabuo sa Jerusalem, baka hindi mo naman tinuturo, ay patay tayo dyan. O kaya nga sana, Brother Tulits, ay magparamdam ka at share mo naman sa amin ano ba ang samahan mo. Mga kapatid at mga taga-subaybay, Brother Richard at Brother Gomer, mag-share tayo ngayon sa pagkakakilanlan ng tunay na iglesia. Ito ba sa pamamagitan ng lugar na nilitawan? Kasi hindi rin naman tayo tutol na sa lugar kung saan pumili ang Diyos. Subalit, titingnan natin sa kabuuan ng banal na kasulatan. Paano ho ba ipinapakilala ang tunay na bayan ng Diyos o tunay na iglesia? Ang sabi niya, ito ba ay dahil sa pangalang nakakabit sa kanya, iglesia sa Jerusalem o anuman, at sa tinatawag na paglitaw ng organization, yun ba ay may kinalaman doon, mga kapatid? So, bibigyan ko ng time, Brother Richard, Brother Gomer, at siyempre, pagtutulong-tulungan namin yan. Sana'y dumating na kaagad yung isa pang inihintay natin. At anytime na mayroon pong makapasok at magtatanong, ay priority ho natin yon. I-stop natin yung sinasagot natin, kung mayroon, tapos i-continue natin after po ng magtatawag ng live sa atin. Okay? So, sinong gustong mauna sa inyo? Unang-una, bago yung doktrina, Brother Johnson, kahit pa nga doon sa sinasabing hindi pa rin safe kahit sabihin mo galing sa Jerusalem. Bakit? Porque ba galing sa Jerusalem safe na? Bakit? Nung pinatay si Esteban, saan ba nagmula? Saan ba nangyari? Sa Jerusalem. Oo nga. Hindi, Brother Johnson, ibig sabihin, pagka lahat ba nanggaling sa Jerusalem, totoo na. Kaya nga, very tawag diyan sa usapan kagad yan, policy on generalization. Porque ba galing Jerusalem? Tingnan mo, Brother Johnson, saan ba madalas makipagtalo ang Panginoon? Di ba sa Jerusalem? Daming palpak doon kahit galing sa Jerusalem, yung samahan mo, paano kung yung galing sa Jerusalem, yung kalaban pa ni Kristo na galing sa Jerusalem? Oo nga. Kinaaniban mo, Brother Johnson. At tandaan mo, nung patayin si Esteban, halos lahat ng mga tagasunod nagpulasan sa Jerusalem, Brother Johnson, nag-alisan. Tama. Ang natira na lang yung mga apostol. Kaya hindi porke galing sa Jerusalem, masasabing safe na agad, nasasabihin, tunay ito kasi galing sa Jerusalem. And you know what? Until now, mga kapatid, general population po ng Israel. Kasama na po yung Jerusalem sa ngayon, Brother Johnson, mind you, hindi po sila naniniwala nga sa ating Jesucristo bilang Misaya until now. Ayan Kaya, alam niyo, hindi ko alam, Brother Johnson, kung talagang nag-iisip po ng bagay malalim itong mga ganitong katwiran. Kasi yung nag-iisip ng malalim, Brother Johnson, hindi naman aabot sa ganitong pangaturan, Brother Johnson. Tama. Kasi tingnan mo nga, Brother Johnson, paano nga? Tingnan mo. Itong nasa 23:37 ng Mateo. Pwede po. Jerusalem. Jerusalem talaga Pinapatay mo, Jerusalem talaga Patay agad Patay agad Pinapatay mo ang mga propeta at pinabato ang mga isinugo sa iyo. Patay na. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aruga ng isang inahin sa kanyang mga sisi. Ngunit ayaw ninyo. Yan ako. Yari na. Delikado, Brother Johnson, Brother, Tapos na, uwian na. May nanalo. May patayan agad dito Oo. Di ba? Hindi porke nasa Jerusalem ka. May pag-gets mo. May pag-gets mo pa siya. Oo. At saka alam mo, Brother Johnson, itong mga kausap ng ating Jesucristo, nasa Jerusalem yan Nasa Jerusalem yan.
Pero anong sabi sa 23:23? Nako, ginagamit natin ito sa ikapo. Pero tingnan mo, sabi nga, mga nasa Jerusalem ito. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan, mga Pariseo, mga mapagkunyari, ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi. Naani ng yerbabuena, roda, lingang, ngunit kinakaligtaan naman ninyo isagawa ang mas mahalagang turo ng kautusan, ang katarungan, pagkahabag, katapatan. Huwag ninyong kaligtaang gawin na ito kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ng ani. Brother Johnson, sino yung mga kausap? Nasaan? Nasa Jerusalem. Oh, pero nang sabi, Brother Johnson, kahabag-habag pa rin eh. Etong logic, kahahabagan ba kung tama yung kanilang kung tama yung ginagawa at yung kanilang pangunawa? O, di ba? So kaya ulitin natin, doon pa lang sa premise, galing ba kayo sa Jerusalem? Doon pa lang mga kapatid, wala na. Oh, sabi nga ng sa 29 pa uli, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, nasa Jerusalem to, Brother Johnson eh. Oo nga. Kapag kunyari, pinagpapatayo ninyo ng libingan ng mga propeta at pinagaganda mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Pero sabi dito, sinasabi pa ninyo kung kami sanay nabuhay sa kapanahon ng aming mga ninuno, hindi kami sasama sa pagpatay ng mga propeta. Nga, mga ipokrito pa pala, Brother Johnson eh. Hindi pa natin pinapasok yung aral. Doon pa lang sa sinasabi niyong galing sa Jerusalem. Ingat po, kasi hindi porki galing sa Jerusalem, tama yung aral ha. Tama. Yung mga numero unong kontrabida sa buhay ng Panginoon Kristo, Brother Johnson, mga taga Jerusalem. And by the way, nasaan ang sentro ng Sanhedrin? Nasa Jerusalem, Brother Johnson. Nandun yung pasimuno ng pagpapatay sa ating Panginoon. Kaya nga. So, ibig sabihin, itong si Tulits Amsterdam, kung manood ito ngayon, ay meron siyang matututunan. Dapat to ay pinag-aralan po ninyo mabuti. Kasi kahit na sa Old Testament, Brother Richard, na siyang kilala nga yung Jerusalem, meron na rin tayong mababasa sa Jeremias 4:14 na ganito, talikdan mo na Jerusalem ang iyong mga kasalanan upang maligtas ka hanggang kailan ka mag-iisip ng masama. Daming kapintasan pala ng iglesia sa Jerusalem na sinasabi niya. At saka kung nag-iisip nga tayo, Brother Richard at Brother Gomer, mabuti, alam naman natin na marami ang nakatira kahit na ngayon. Hindi kinilala si Kristo no? Yun na nga po, yung sinabi natin kanina. Hindi kinilala si Kristo. Dito sa size 8 dito ng Jeremias din. Basahin ko bago ibigay kay Brother Gomer. Mga taga Jerusalem, ang mga ito magsilbing babala sa iyo sapagkat kung hindi iiwan ko kayo, ang inyong lungsod ay gagawin kong disyerto, isang lugar na walang maninirahan. So, hindi natin nire-reject, huwag niyo ma-misinterpret ang lugar ng Jerusalem kasi diyan po talaga yan ang sentro ng bayan ng Diyos. So, marami po diyan ang hindi tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. So, mamaya ay ipapaliwanag natin paano makikilala at hindi natin tinatanggihan na yan ay bayan ng Diyos na tinatawag, mga kapatid. Pero bigyan po muna natin, Brother Richard, Brother Gomer ng time. Tapos ay, sige po. pagkatapos niya, pwede lang idiretso ni Brother Gomer. Paano natin masasabi yung pinanggalingan ng Seventh Adventist at hindi natin idinidiin kung saang lumitaw, kundi kung ano ang taglay nito pagkakakilanlan? Brother Gomer. Maganda yung premise na binigay ni Brother Richard. Nais lang natin linawin na hindi naman tayo tutol na yung unang na yung iglesia na makikita nga natin doon sa Mateo 16:18 ay talagang Jerusalem yung yung pinag-umpisahan, Brother Richard, Brother Johnson, Kaya lang gusto nating alisin doon sa kaisipan nung nagtanong, kapag galing sa Jerusalem ay totoo na. So, hindi yun ang ating basis. Yun ang pinag-uusapan natin dito. Tama. Pero hindi tayo tumutot. Talagang yung unang itinayo ng ating Panginoon ay talagang sa Jerusalem ito nag-umpisa. Kasi nga, may mababasa naman tayo na mga talata. Halimbawa, noong naghabilin ng ating Panginoon dito sa Lucas 24 ay ganito yung ating mababasa sa talatang ito sa 47. Ang sabi diyan, at ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. So, maganda po itong sinabi ng ating Panginoon na ito na talagang yung pagbubuhatan ng pangangaral sapagkat nga ang mga apostol nandun nga sa Jerusalem, talagang doon magbubuhat. Kaya lang
ako doon sa tanong, Brother Richard, Brother Johnson, kasi sabi niya, ano bang yung tanong, Brother Johnson? Sabi niya, hindi daw nagmula sa Amerika, sa Roma, hindi daw sa Jerusalem. Pero kung titingnan mo rito sa talatang ito, ang sabi niya, ipapangaral sa lahat ng bansa. Eh, ang Amerika naman ay bansa. Ang Roma ay bansa din. Adi, naipangaral doon yung tunay na aral, yung ebanghelyo. At yun ay nagmula sa Jerusalem. So yun talaga yung tamang direksyon. Pero ang tanong, paano natin ito iko-connecta sa Seventh-day Adventist ngayon? Yeah. Yun puro yung dapat nating makita. Tama. Kasi dapat ganito, yung sino mang nag-aangkin na sila ay tunay na iglesia sa panahon na ito, ay dapat magkaroon sila ng koneksyon doon sa iglesia na nandun sa Jerusalem. Paano ngayon malalaman, Brother Johnson? Maganda yung binanggit mo kanina na hindi porke ikaw ay sa Jerusalem, ikaw na yung totoo. Kundi, may koneksyon. Paano makikilala? Tama. Paano makikilala? Tingnan niyo po dito sa Isaiah 2, paano mo makikilala na talagang yung nagpapakilalang iglesia totoo na galing sa Jerusalem? Saan? Ano yung pagkakakilanlan? Dito sa Isaiah 2, ang talata ay 3. Pansinin po ninyo. Or siguro sa 2 na lang muna. Umpisa natin sa 2, Brother Ervin. At mangyayari, ito po ay hula, sabi niya, sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. Talatang 3, at maraming bayan ay magsisiyaon at magsasabi, halina kayo at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, at tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan at tayo'y magsisilakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Siyon ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Ito yung tamang connection, Brother Johnson, Brother Richard. Hindi sapat yung sabi mo ay galing kami sa Jerusalem. Eh, tanong, yung bang aral na dala-dala mo ay galing din ba sa Jerusalem? Eh, baka galing sa Roma. Yun ang mali. Kung ang aral na dala-dala mo ay galing sa Roma, galing sa Amerika, hindi galing sa Jerusalem, yun ang pag-uusapan natin. Yung aral. Tsaka, no? Brother Gomer, may nagsasabi nga dito, mukhang yung nagtanong, ang pinanggalingan Apalit, Pampanga Alam mo, Brother Johnson. At mukhang may galit na itong si Imura Batusayo, may galit na Galit na siguro ano ito? Kasi Brother, challenge ko ito sa mga EDD. Hindi ba noong una, kapag kayo nagbubukas ng inyong programa, ang isinisigaw ni Soriano magmula sa Jerusalem? Kinakanta pa niya Kinakanta niya pa sa pasyon na. Sa Jerusalem. Saan magmumula? Jerusalem. Hanggang saan makakarating? Pilipinas. Basa. Di ba ganyan ang introduction? Abay, ngayon ay bumaliktad na Magmula sa Pilipinas na Tapos papuntang Jerusalem. Ano nangyari? Mga EDD. Ayan ang problema nyo ngayon. Kasi hindi nyo na mababago yan Dati kasi magmula sa Jerusalem. At yan ang tama kasi yan ang nakasulat sa Biblia Uulitin natin yung 24:47 ng Luka. Ito nga yung binabasa kaso, ngayon Pilipinas na daw Osti mo? At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Ngayon, susundan po ito ngayon. Mula sa Jerusalem, saan nakarating? Sabi, puntahan natin yung gawa. 1:8, na tapat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So tama. So makakarating talaga ng Roma, makakarating ng Amerika hanggang Pilipinas. Tama. So yung tunay na iglesia, susundan mo lang, kapatid. Anong naging kasaysayan nito? Ano yung naging karanasan nito? Bakit napunta sa Roma? Tapos bakit napunta sa Amerika hanggang makarating sa Pilipinas? Pero yung aral na dala-dala, tandaan mo, hindi po yan nagbabago. Yung aral na dala-dala niya, yung pa rin yung aral doon sa Jerusalem. Doon lalabas yung aral. Hindi sa Apalit, Pampanga hindi yung bawal ang Jollibee. Walang bawal ang Jollibee doon sa Jerusalem. Brother Gomer, tambakan mo ng talatayan at medyo patulang ko lang itong pangasar nito. Kasi Brother Johnson, sabi kasi ibalik ko muna sa inyo.
sabi, bakit daw tayong putak ng putak? Kawawa naman kayo, puno nyo nasa aparador nagtago. Tanong ko, bakit yung puno nyo patay na, ikaw ang putak ng putak dyan? Palabasin mo yung puno mo ngayon. Tsaka nang buhay pa yan, nang buhay pa, nagtatago naman. At saka hindi, nagre-raise pa nga tayo ng ng pondo para lang mahamon. Umabot pa nga 300,000 pas para makausap lang yung puno niya ngayon. Meron pa nga magdo-donate sa kanila ng truck, lumaban lang si Soriano. Kaya nga So ito, manang-mana talaga na mayapa. Ito, Brother Johnson, dagdagan ko lang kahit isang dalawang talata itong sinabi ni Brother Gomer, no? So, eto, pansinin, tama naman na, di ba po, yung mga apostol nanggaling talaga sa Jerusalem, pero hindi sila nanatili doon. May mga panahon na prejudice silang lumabas sa hindi nila kababayan, Brother Johnson. Hanggang sa ito nga, yung nangyari kay Apostol Pedro. Tingnan nyo na, Brother Johnson. Sige nga, magandang balita, Biblia ulit. Sa gawa, mga talatang 34 hanggang 35. Para makita natin na talagang tama yung sinasabi ni Brother Gomer. Magmumula nga sa Jerusalem. Pero hindi lang yun mananatili doon. Talagang ito ay kakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pwede basahin ko po, Sabi dito, magandang balita, Biblia, 34 at 35. At nagsalita si Pedro ngayong kulubusang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matwid kahit taga saan mang bansa. So kahit taga saan, basta siya'y may takot, gumagawa ng matuwid, yun, no? Tinatanggap ng Panginoon, Brother Johnson. Malinaw yan, malinaw. Diba? Kaya ito tapos sa 36, tuloy na natin din. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. So mga kapatid, tama naman sa mga Israelita talaga pinaabot, Brother Johnson, sa kanila, pinagkatiwala. Pero ano ang sabi? Hindi lang ito para sa kanila. Yeah. Kundi ano ang sabi? Nalulugod ang Diyos sa sino nga may takot sa Kanya at gumagawa ng matid kahit taga saan mang bansa. Brother Johnson, ulitin ko itong mga ganitong mga kaisipan. Mukhang hindi ko alam kung talagang mababao na lang ng hindi ka nga umubra kay ventilasyon. Isip nyo lang yun. Pero alam mo, Brother Johnson, ginagamit nga ng samahan nila Alam mo, ginagamit ng samahan nila noon. Yung ano bang tawag doon? Inedit nila yung aming debate ni ventilasyon. Para palabasin na kinawawa ko si ventilasyon doon sa absent si Tomas. Inosente itong Hindi kawawa si Brother Richard. Umiiwas nga sa tanong At saka syempre, pagka nababalahibuan kayo, natural, hindi nyo kakampihan yung kalaban nyo. Saan ka naman nakakita ng kakampihan nyo? Di ba? Kaya ang kalaban. So, alam na namin yun. Pero sa mga objective, Brother Johnson, pati nga hindi naman nating kapananampalataya. Maraming nag-message sa akin that time, mga Baptist, Brother Johnson. Sila nagpapasalamat na ganun yung ating presentation. At kahit ang mga Katoliko nating mga kaibigan, Brother Johnson, ginagamit din nila yon. Lalong-lalo na yung cross-exam doon sa nagkamali si Tomas. Oo, maraming views yun Kasi marami ding ibang pananampalataya nag-upload ng video Kaya nga. Okay. So, ayan na natin. Hindi na tayo dyan. Basta, ayan ngang halata mo talaga Brother Johnson kung kanino bunga. Kasi manang-mana sa paraan ng puno Problema itong mga to, tingnan mo, mukhang fake account naman yata ito kasi batusay mura batusay. Ang mga parang yung sa mga palabas na Japanese Brother Johnson. Ang alam ko meron nitong Kaso lang pangit Oo nga At alam na nating hoping na hindi naman habang panahon sarado ang utak nito. Sana katulad din ng mga naging kaibigan mo, Brother Johnson, di ba? Dati halos minumura ka. Tapos biglang nagbago naman. Sana ganun. Guro kayo, di ba? Ipaliwanag mo ang Roma 16:16. Ipaliwanag nga natin ito, mga kapatid. Pakilagay nga, Brother Ervin, Roma 16:16. So, pag-usapan po natin ito, mga kapatid. Kasi ipaliwanag daw. Ang nakasulat po dyan, mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ang interpretation, alam naman natin, na kaya nila kinuha yung iglesia ni Kristo kasi nabanggit niyan. At sila po yung nagbabatian. Ang problema, kasi pagka sa pangalan sila, kaso hindi lang ho yan yung
pangalang binanggit, actually, hindi nga proper name yan eh. Hindi lang ho yan ang binanggit ng Apostol Pablo. Si Apostol Pablo din ang bumanggit doon sa unang Timoteo 3:15. Ang nakasulat naman dyan ay Iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Iisang tao ang mamit nito. Tapos marami pa pong mga iglesia ang binanggit dito ni Apostol Pablo. Unang Korinto ay makikita din po natin doon ang salitang Iglesia ng Diyos at saka marami pa eh. Lagi ko ang pinapatitigita dito yung mga talata tungkol sa mga iglesia na ginagamit o binanggit mismo ni Apostol Pablo. At katulad nito, ipakita ko na nga lang ho ito. Napakarami po nito, mga kapatid. Ayan, ang dami ho niyan eh. Iglesia ng Diyos, unang Korinto 1:2, Iglesia ng Diyos na buhay. Ayan, binasa natin. Unang Timoteo 3:15, Gawa 7:38, Iglesia sa ilang. Roma 16:4, Iglesia ng mga hintel. Hebreo 12:23, Iglesia ng mga panganay na natatala sa langit. Roma 16:5, Iglesia sa bahay. Galacia 1:22, Iglesia sa Judea. Gawa 8:1, Iglesia sa Jerusalem. O siguro yan yung iglesia nung nagtanong kanina. 16:1, Iglesia sa nasa Sincria. Marami pa po ito, mga kapatid. Halos ano yan eh, maliban doon sa 7:38 ng Gawa. Halos lahat ang bumanggit nito ay si Apostol Pablo, mga kapatid. Itong mga ito ay may kanya-kanya ng may-ari ngayon. Yung Roma 16 at unang Timoteo 3:15, mortal na magkaaway ito Samantalang, isa lang ang sumulat, si Pablo. Magkaiba ba ito? So, ibig sabihin, hindi natin maikakaila, mga kapatid at mga taga-subaybay, na yung pong understanding nito ni Himura, isang kaisipan na walang lalim. Pasensya na po Kasi, bakit walang lalim? Hindi nila inisip na itong si Pablo, na iisa. Tapos, kanya-kanyang pick up sila nung talata, nagkanya-kanya na. Ang ibig po sabihin natin, mga kapatid at mga taga-subaybay, ganito. Iisa lang ho ang iglesia ng Diyos sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Iisa lang po yan. Correct. Kaya nga kung makikita ho ninyo yung mga pagkakagamit ng pangalan ho dyan o katawagan ay small letter. Ayan. Tama. Ibig po sabihin, hindi yan proper name. Pero yung kumopya ng Roma 16:16, hindi na yan maliit na titik. Ginawa nilang malaki. May paliwanag ka dyan, Brother Richard hindi ko makalimutan yung paliwanag mo. Ano ba yung pagkakaiba ng pangalan na nagsimula sa malaki at pangalan na maliit lang na litra ang pasimula? Sige, bago pagkatapos mo, bigyan natin kay Brother Gomez. Sa taong mataas ang pinag-aralan, pero kahit di kataasan, naintindihan ito, Brother Johnson Kasi grade 2 pa lang ito, tinuturo na sa atin pagkakaiba ng common noun tsaka proper noun nandiyan na yan, English, no? So, ganito. Pagka-common noun, ibig sabihin, pangkaraniwan siya, kaya nga common Halimbawa, White House, maliit na letter, White House. Basta puting bahay, White House. White House yan. Basta puting White House yun. Common Pero pag ginawa mong capital letter, White House, ibang usapan yun. Proper noun yun. Yung White House na yan yung seat of power sa Washington DC sa Amerika. Yan yung pinakabahay ng presidente sa Amerika. Pag ginawa mong capital letter, proper noun yun. So yun ang, sa madaling salita, Brother Johnson, very Very, sabi na natin, shallow na yan, example yan. So, ganon. At ito, Brother Johnson. At para patunayan yung sinasabi mo na hindi yan pangalang pangtangi, kundi pangalan yung pangbala na sa ating sa Tagalog sa Pilipino naman, pangalang pantangi at pangalang pambala na. Di ba? Common noun, yung pambala na, yung pantangi, proper noun. Brother Johnson, hindi ko alam kung meron dyan sa atin, pero meron akong Easy English Bible kasi dito sa electronic, naman ito. Basahin ko para patunayan yung mga yung mga sinabi mo kanina, yung Roma 16:16 at sinasang-ayunan ko naman ito dahil bagamat ito'y paraphrase, pero sumasang-ayon ito kahit tingnan mo saan po, kahit tingnan mo sa Greek text niya, Brother Johnson, na ito'y talagang talagang ito'y common. Kaya sa sa paraphrase version nitong Easy English, pakinggan na lang po, ang sabi dito, when you meet each other, kiss each other as Christian brothers. Kaya may nagtatanong dito, ano ba ito, Anya? Literal ba ito? Nung panahon nila, Brother Johnson, literal talaga ito kasi beso-besuhan talaga yung kanilang pagbati noon, Brother Johnson. At kahit ngayon sa mga bahagi ng Middle East, kahit na po mga Arab, lalo na yung mga Arabo ngayon, makikita nyo kahit lalaki, batian talaga, beso-beso Kaya hindi ito hindi ito parang phenomenal na sasabihin mong kakaibang uri ng pagbati. Hindi noon pa practice na ito.
Practice na ito. Kaya kung sasabihin literal, opo, noon. Pero pwede naman nating gawing hindi ganun yun. Basta ang punto rito, magbatian, Brother Johnson. Kaya dito, when you meet each other, kiss each other as Christian brothers and sisters. Tapos dito, Brother Johnson, yung Iglesia ni Cristo sa na binanggit dyan. Palibasa nga common, sabi dito, all the groups of Christians here say hello to you. Ayun. Kasi nga, common, Brother Johnson, binabati ng basta, kahit taga saang lugar yung Brother Johnson. Basta sila, sabi dito, mananampalataya, mga taga-sunod nating Penso Kristo, binabati silang lahat. Ito lang nito, Brother Richard. Itong nasa unang Korinto 16:20. Wala nang Iglesia ni Cristo dyan, pero magbatian din. Tama. Ayan binabati kayong lahat ng mga kapatid. Mangagbatian ng halik na banal. Baka dating daan yan. Hindi yan Iglesia ni Cristo. Malamang Adventist ito. Ikalawang Korinto 13:12 na doon din. Sige nga, 2 Korinto 13:12, mangagbatian ng isa sa inyo ng banal na halik. Iunang Tesalonica 5:26. Abay, kung kadami nito, wala na. Isang beses lang Iglesia ni Cristo binanggit Kaya baka doon siya naghahabol Unang Tesalonica 5:26, magbabatiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Pati yung unang Pedro 5:14, ganun din. Mangagbatian kayo ng halik na pag-ibig. Kapayapaan nawang sumainyong lahat na kay Kristo. So, kapatid, kung ikaw ay Iglesia ni Cristo, isa lang talata alam mo, at least ngayon, tandaan mo na rin yan. Paano ngayon kung nakasandal ka sa pangalan? Paano itong nagbabatian dito? Hindi naman Iglesia ni Cristo ito kasi wala doon yung pangalan. So, dapat ay alam natin kung paano po natin uunawain ng mas malalim-lalim yung mga talata. So, bigyan natin ng time si Brother Gomer. Mayroon din niyang sasabihin. Patakay ko, ayos na yun.